Hello guys! Welcome back ulit sa ating channel. So ngayong araw naman ay ibabahagi natin ang ilan sa mga tips para sa mga nagbubuntis o nagdadalang tao. Alam nyo ba ang inyong dieta, emosyon at kung paano ka nakikipag-ugnay sa umbok sa tiyan mo? Ang lahat ng iyan ay gumaganap ng isang bahagi sa pagbuo ng utak ng baby, ng pandama, pang-amoy, paningin, pandinig at panlasa ay makatutulong sa proseso ng development. Gamit ang pang-araw-araw na bagay at ilang matatalinong mga tips sa pagiging magulang, magagawa mo rin yan. Kaya naman narito ang 7 tips para maging smart, matalino at malikhain ng iyong baby. Number 1 tips, laging magbasa bago matulog. Ang magbabasa sa anumang oras sa araw ay medyo maganda rin naman. Pero mayroong isang bagay na special tungkol sa nighttime. Hindi lamang dahil sa oras ng gabing ito ay inihahanda ka para sa isang storytelling o mga diskarte sa hinaharap. Makatutulong din daw ito sa iyo na magpalabas ng magagandang mga hormones na gumagana ng nakamamangha para sa mga utak ng mga baby. Ang pundasyon para sa salita ay nagsisimula sa sinapupunan at sa pangatlong trimester ang inyong sanggol ay maaring matandaan ang mga naririnig niyang regular at hindi lang niya, nakakatulong din para sa buntis ang pagbabasa upang ikaw ay makarelax. Pangalawa, manatiling aktibo. Sa pamamagitan kasi ng pag-e-exercise araw-araw bago lumabas ang iyong sanggol, ay makakakuha ka ng lahat ng stamina na kailangan mo sa panahon ng pagli-labor. Maaari rin itong magdagdag ng lakas sa utak ng iyong baby. Kung hindi ka nag-e-exercise bago mabuntis, manatili na lamang sa mga magagaan na exercises at paglalakad. Ang mga hormone ng stress cortisol ay nilalabas sa panahon ng ehersisyo na nagpapasigla sa paglaki at pag-unlad ng utak ng fetus at iba pang mga organs nito. Pangatlo, ito napakahalaga rin ito, magpa-araw sa umaga. Kahit hindi ka buntis, obligado ka or importante na masikatan ka ng araw sa umaga. Sa panahon kasi ng pagbubuntis, tiyakin na gumugol ka ng ilang oras sa maagang sikat ng araw. Mga 20 to 30 minutes bawat araw ay tama lang. Mahalaga ang bitamina na ito sa iyong sanggol dahil makatutulong ito sa paglaki ng malakas na puso at mga buto at may iwasan ang autism from setting in. Pang-apat, palagi ang paghawak o paghagod sa tiyan. Mayroong isang medyo manipis na linya standing sa pagitan ng inyong sanggol at ang labas ng mundo. Tulad ng literal na manipis talaga, ang sanggol ay madaling maiugnay sa iyong paghawak na kung saan ay lubos na may kakayahang magpapawi ng nervous system. Gawin itong isang habit na haplusin ng iyong tiyan ng mga malalambot na bahagi ng iyong mga daliri at palad, pababa at sa pataas na posisyon. Panglima, kausapin mo lagi ang iyong baby sa tiyan. Ang ganitong gawain ay madalas na nakikita na nating ginagawa ng isang buntis o kahit na ang taong nakapaligid sa kanya. Sa katunayan, ikaw ay may karapatan na turuan ang iyong sanggol na sa tiyan pa lamang. Dahil nakaririnig na si baby mula sa 16 na linggo niya at pagsapit ng 27 weeks, ang lahat ng mga koneksyon mula sa tenga hanggang utak ay nasa lugar na. Ipinapakita rin sa pag-aaral na ang bagong panganak ay tumutugon na sa mga accent or languages na naririnig nila sa sinapupunan. Pang-anim, bigyang pansin ang iyong mga kinakain. Sa sandaling malaman mo ang tungkol sa bagong buhay na ito na lumalago sa loob mo, dapat ka nang kumain ng mga healthy, masustansyang lifestyle log. Ang isang balanse sa dieta hindi lamang makikinabang ang iyong katawan, kundi pati na rin ang lakas at pag-unlad ng iyong hindi pa isinisilang na baby.
Alalahanin na kung ano ang iyong kinakain ay ibinabahagi mo din ito sa iyong anak. Kaya iwasan ang lahat ng junk foods, alcohol at ang mga nakakapinsalang sangkap na mga pagkain iyong kinakain sa paligid mo. At ang panghuli, makinig ng musika. Ito ay isang napatunayan na nakatotohanan na hindi pa isinisilang ang sanggol ay may taste of music na. Nakatutulong ito sa pag-trigger ng chemical na serotonin na tumutulong naman sa sanggol na manatiling kalmado at kontento. So iyan lamang po ang ilan sa 7 tips na maaari mong gawin habang ikaw ay nagbubuntis para makatulong na maging smart, intelligent at creative ang ating mga anak. Pero syempre hindi lang dyan magtatapos ang ating paggabay at pagtuturo sa ating mga anak. Mas mahalaga pa rin na pagsilang niya ay i-continue natin kung ano yung ginagawa natin nung sila ay nasa sinapupunan pa lamang natin. Mas malaki ang maitutulong natin bilang magulang sa pag-unlad at pag-develop ng utak ng ating mga anak. Okay, good luck!